Nahihirapan ka ba pumili kung null or camera ba ang dapat mong gamitin sa edit mo? Kung oo, edi gamitin mo silang dalawa. Maraming kasing mga magagaling na editor ang gumagawa nito para mas maging smooth, cinematic at mas kontrolado nila lahat ng movement. Kumbaga, yung edit nila may sarili talagang mundo. Kaya ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo kung paano nga ba sila gamitin, dalawa. Paalala ko lang pala, kung wala kang idea sa mga sinasabi ko tungkol sa null at camera, ay meron akong video tungkol dyan. Check nyo na lang guys. Kaya kung ready ka na, start na tayo. Dito ay inaayos ko muna yung mga layer ko para sa mga gagawin natin mamaya. Pag okay na yung mga layer mo at gusto mo na sila pagalawin, ay maglalagay na tayo ng camera. Ay make sure nyo lang na naka-enable yung camera para makikita mo lang yung ginagawa mo. Sunod ay punta ka sa camera at enable mo yung focus blur. Tapos i-adjust mo yung focus distance. Dito ay nakadepende sa iyo kung ano yung mas kailangan mo. Kasi kung malapit yung layer na gusto mong makita, ay dapat mababa lang yung focus distance mo. Kung malayo naman, taasan mo lang. Then, maglagay ka ng null, tapos i-connect mo yung camera sa null na ginawa mo. Pagkatapos, ay pwede ka nang maglagay ng movement, tulad ng ginagawa ko. Dito guys, hindi ako gumamit ng overlap dito para mas simple yung tutorial natin. Pero recommended ko na mas maganda kung gagamit talaga kayo nun kasi mas magiging smooth yung kalalabasan ng edit nyo. O nga pala, guys, Z position lang dapat yung ginagamit nyo dito. Marami kasi yung nalilito. Ang ginagamit nila ay yung scale. Kaya nagtataka sila kung bakit parang walang depth yung edit nila. At ayan guys, meron na kayong combination ng null at camera. Di ba madali lang? Kung may natutunan kayo at gusto nyo pa ng maraming tutorial videos, ay mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa mga videos ko. Oh, paano ba yan guys? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!